Bro Mario interview by Bro Gian kung paano siya binago ng Panginoon mula sa pagiging masama. Panoorin. Okay, mga kapatid, mga kababayan, meron po tayong nakausap dito, isang kapatid po na nakakilala sa Panginoon. Yan po siya. Anong pangalan mo, bro? Ako nga pala ho si Gian. Si Bro Gian. Saan ka umuwi, Bro Gian? Diyan sa may San Joaquin, sa harap ng Mercury si Enrique Building. Oh, yan. Humingi po ako sa kanya ng na kung pwedeng i-video namin para makapanood po kayo. Testimony lang po na binago ng Panginoon yung kanyang buhay. Nakita ko po kasi sa kanya, bro, na marami siyang tato. Pero narinig niya kasi ako, mga kapatid, na dami Narinig niya kasi ako, mga kapatid, na nag-share ako ng Word of God sa cellphone. Tapos lumapit siya sa akin. Sabi niya, meron daw, naghahanap daw siya ng masesheran. Natuwa lang daw siya sa akin dahil nakapakinig siya sa akin na nagtuturo rin daw ako. Kaya mga kapatid, wala siyang makitang masyesheran. Baka ako ang masheran niya, sabi niya. O ngayon, sige, sabi ko, mag-video tayo. Sharean mo yung mga nanonood. O ngayon mga kapatid, ano ang ma-share mo sa kanila about sa kaligtasan? Ako nga po pala si Gian Carl. 11 years old pa lang ako, namatay na ako ng nanay. Iniwan ako ng tatay ko. Hindi ko po alam yung gagawin ko sa buhay ko. Napasama po ako sa mga taong masasama. Tinuruan nila ako mag-shabu, mag-marijuana, uminom ng alak, manigarilyo sa edad kong 12 anyos. Na hindi ako nakukontento na madalas pinagsasabay-sabay ko pa. Hanggang dumating po sa punto na natuto rin ako magtulak ng iba't ibang klaseng droga. Ng marijuana, cocaine, shabu, tuklaw, kush, iba't ibang klase na naka-impluwensya pa ako sa mga kababata ko na nalulong, nakulong, namatay. Na ano-anong mga nangyari sa kanila. Pero ako po, ang daming beses na pwede po ako makulong. Nakasaksak po ako ng tao, pero hindi po namatay. Totoo yan, bro? Nakasaksak ka ng tao? Testimonya to, yeah. Totoo Hindi yan? ito parang kwentang pambata lang. Oo, tama, Nakasaksak tama. ko ng tao, na nahulihan ako ng pulis ng shabu, na ang daming beses na pwede ako makulong na hanggang ngayon na humaharap po ako sa inyo na wala kahit anong bahid na kahit anong kulungan. Pero alam niyo po ba na bago yung takbo ng buhay ko, nalinis ng Diyos yung puso't kaisipan ko na ngayon na gusto kong i-share sa inyo na patungkol sa Bible. Wait lang. Meron akong tanong sa iyo. Paano ka nakakilala sa Diyos? Hindi, nagtataka ako sa iyo, bro. Nararamdaman ko kasi yung yung talagang nagbago ka. Ang point ko, bro, ganito eh. Ano yung nakapag-share sa yung iglesia na binago yung buhay mo? Meron po akong nakilala na boss ko po na nakasama niya po ako ng 2 taon na nag-iikot-ikot po siya ng nakasasakyan na nag-share po siya ng patungkol sa Diyos. Sinasama niya po yung mga bata, pinapakain niya po, tapos nag-share po siya ng patungkol Anong iglesia kay ito? Jesus. Christian. Christian. Po ako, ganun. Hindi, anong pangalan ng iglesia, bro? Huwag kang mahiya. Christian lang po, ganun. Hindi, may pangalan to, bro eh. Pentecost, Seventh-day Adventist, Baptist. Baptist. Ha? Baptist. Yun. Baptist. Opo, Baptist. Hindi, pag tinatanong kita, bakit hindi mo agad direktang masabi? O nakalimutan mo? Hindi ko alam yung mga ibig sabihin ng mga simbahan na yan. Kasi hindi ako nagpo-focus sa mga simbahan eh. Nagpo-focus ako sa nag-share ko, sa nalalaman ko na patungkol sa Bible na kailangan na malaman ng mga tao kung ano yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos na pangalan dito sa lupa. Na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. O ngayon, nandito ka sa plaza. Nasa plaza kasi kami, mga kapatid eh. Yan, nasa plaza kasi kami dito. Nagbablog sana ako para mag-share ng Word of God. Nandito siya, naghahanap siya ng masyesheran. Ngayon mga kapatid, ano ba yung tinuro sa'yo, kapatid, na kaligtasan para ang tao maligtas? Ano yung mga tinuro sa iyo? Walang ibinigay ang Diyos na pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Hesukristo. Sabi ni Jesus, mapalad ang mga taong hindi nakakakita sa akin, subalit naniniwala. Hindi na natin kailangan ng kahit ano imang imahe, hugis, o ano imang itsura. Ang kailangan natin, sumampalataya tayo sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita. Dahil iniligtas na ang buhay natin na nagkasala tayo sa Diyos na Ama. Dahil tinubos na tayo ng Panginoong Jesus sa Kanyang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Okay. Yung pala mga kapatid, no? Nakakilala sa Diyos. Pero bagamat ganun nga, kahit nga ako matatakot din sa kanya eh, kasi parang active pa to sa gulo eh. Di po. Kasi Ang hinahanap mo po rito, yung masisiraan, hindi gulo. Oo. Kasi pag nagsasalita siya, parang makikita mo pa rin yung bakas sa kanya nung nakaraan niya eh. Ako kasi dati ring magulo, pero ngayon kahit papaano nakakapagsalita na ako ng mahinahon, parang na ako, pero sa kanya parang malakas yung espiritu niya.
parang makikita mo naman yung sa lakas ng espiritu niya, meron naman ako napapansin sa kanya yung bakas nung nakaraan niya na magulong pamumuhay. Pero yun nga, dahil nakakilala na siya sa Diyos, binago yung buhay niya. Ang point ko lang dito mga kapatid, sa sitwasyon niya ng ating kapatid na ito, huwag ka maano sa akin, Okay lang po, wala nakikita ko lang to sa iyo. Wala po problema, okay lang po. Pwede ka pang matukso eh. Pwede akong ibalik ng kaaway sa kahit anong oras sa panahon. Oo, pwede ka pang matukso. Kasi sa ngayon, malakas yung espiritu mo dahil Pinupuspos ako ng pinupuspos ka ng banal na espiritu dahil nakakilala ka sa Diyos. Wala namang pinipili ang Diyos. Sabi nga ng ating Diyos, pumarito ako, hindi para sa matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Kaya ngayon, nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Nakilala mo siya, merong ginamit, pero sa ganyang sitwasyon bro, hindi mo pa talaga masasabi na magiging full ka talaga sa kanya. Maaari ka pang matukso. Kaya ang maipapayo ko sa'yo, mag-iingat ka. Kasi baka darating ang panahon, bata ka pa. Ilang taong ka na? 17. O 17. Baka darating ang panahon, marami ka pang pwedeng maging masaya sa buhay mo. Mahikayat ka ulit ng mundo. Mahikayat maging ka makamundo ulit ako. maging makamundo ka ulit, mahikayat ka. Kaya mag-iingat ka. Kaya ko yan nasabi, meron akong pamangkin na kaedad mo. Tapos nung nasharean ko siya, Bumalik. talagang nagpuspos din ng Hinatak Holy ng Spirit. kaaway. Naging okay siya, nag-share din. Pero yun nga, dumating ang panahon na nawala ng pag-asa, naligaw na naman, lumayo. Marami rin siyang mga tato, yung pamangking ko. Naligaw na naman siya, lumayo. Ngayon, nag-chat sa akin nung isang gabi, sabi niya, Tito Malong, baka pinabalikan ng Diyos dito para kausapin ako kasi naligaw ako, sabi niya. Kaya mag-iingat ka. Kaya ikaw bro, mag-iingat ka kasi ang ating pakikipagbaka, Efeso 6:12, ay hindi laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa espiritu. Sa buong sandatahang espiritual na hindi nakikita mula sa himpapawid. Meron kasing mga kaaway na hindi natin nakikita na hinihila tayong pababa. Kaya mag-iingat ka kasi bata ka pa, enjoyment pa ang totoong hinahanap mo. Kasi sa mga ganyang edad, enjoyment pa pag-iinom, sama sa barkada. Pero kung talagang ikaw ay nakasumpong ng katotohanan at nakasumpong ng biyaya, kapatid, ang maipapayo ko lang sa iyo is Sino mang uminom ng tubig na ibinigay ng Diyos, kailanman ay hindi na sila mauuhaw. nasa Juan ng 6 yan eh. Ngayon, kung talagang nasumpungan mo yung katotohanan, maging matatag ka kasi darating ang kaaway, hindi siya papayag na napakapalad mo kung talagang magpatuloy ka kasi 17 ka. Napakapalad mo. Dami nagsasabi sa akin yan. Maaga kang Lumulong. matutuwid yung buhay mo kung 17 ka na nakasumpong. Kasi yung nakaraan mo bro, ayon sa Hebreo 10:17, ang inyong mga kasamaan at ang inyong mga kasalanan ay kailanman ay hindi ko naaalalahanin pa. Yung nakaraang nagawa mo, sabi mo, nakasaksak ka, nagbenta ka ng droga, Tapos na. nagnakaw ka. Tinubos na tayo ng banal na dugo ng Panginoon. Kumbaga, pinatawad na to kasi sabi ng ikalawang Korinto ng 5:17, Binayaran na ng Panginoon ng mga kasalanan na ginawa natin at yung mga gagawin pa lang natin. At wag na tayo ang muling sino magkakasala. mang na kay Kristo Jesus na, siya na'y isang bagong nilalang at wala na yung dati niyang pagkatao. Yung dati mong pagkatao, kinalimutan na yun, ayon naman sa Sabi ni Apostol Pablo, Hebreo 10:17. sabi ni Apostol Pablo, pag pinalaya ka na ni Kristo, huwag ka nang babalik sa kasalanan mo. Para kayo mga baboy na pinaliguan na kapag tapos malinisan, babalik sa putikan. O kahit pa paano bro, alam niya yung mga verse na babanggit niya nga, kaya naniniwala ako sa kanya, huwag tayong manghusga mga kapatid sa itsura. Huwag tayong tumingin kung ano man ang itsura, kung may tato o ano. Ako, hindi ko siya kilala pero may nababanggit siyang mga verse. Nasa Biblia talaga, nasa ikalawang Pedro yun eh. Nasa ikalawang Pedro yun, yung baboy na pinaliguan na, bumabalik pa sa putikan. Yes. Kaya, biblical talaga. Sabi niya naman kaganina, walang ibang ibinigay na pangalan sa silong ng langit, sa sukat na ikaligtas ng tao. Kundi kay Kundi ang pangalang Hesukristo. Hesukristo lamang. Nasa Acts naman yon ng 4:12. Alam din niya. Ibig sabihin, totoo talagang nasharean to. At nakakilala sa Diyos. Kasi may alam na mga bersikulo kahit papano.
Ano masasabi mo mga kapatid bago tayo Mag-iingat magpaalam? po kayo. Wala pong pakialam ang demonyo kung ang tao ay gumawa ng mabuti o masama. Ang gusto ng demonyo, hindi natin makilala ang tunay ng Diyos na magliligtas ng buhay natin. Amen. Okay, salamat sa Diyos. Salamat sa inyo mga kapatid.